Kamusta kayo mga libag, mga karayumag? Bibigay po tayo ng reaksyon tungkol sa Parahinog real story. Tungkol po ito sa pamilya nila na pinaslang ng mga Duterte. Kanang pamilya ka na Parahinog, undang na mong panghadlok. I will wipe you from the face of the earth. Ingnan mo. Tilukon tayo mo dali. Isang madilim na umaga sa Ozami City, ang tahimik na bayan ay nagising sa putok ng baril at ingay ng mga sirena. Isang operasyon na nag-iwan ng 15 kataong patay, kabilang ang alkalde ng lungsod na si Reynaldo Parohinog at ang kanyang asawa. Isa pang miyembro ng pamilya ang nasawi makalipas ang 3 araw. Ngunit ito ba'y simpleng pag-aresto o may mas malalim na kwento sa likod ng pangyayaring ito? Si Mayor Reynaldo Parohinog, isang lider ng lungsod, ngunit isang pangalan na kalaunan ay naging sentro ng kontrobersya. Siya ang ikatlong alkalde na napatay sa gitna ng madugong giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ngunit sino ba si Parohinog? Isang lider na nagbibigay serbisyo sa kanyang mga kababayan o isa sa mga itinuturong haligi ng ilegal na droga sa bansa? Noong 7 ng Agosto 2016, isang pahayag mula kay Pangulong Rodrigo Duterte ang yumanig sa bansa. Reynaldo Parahinog, alias Andong, the mayor of Ozami City. Nova Princess Parahinog Chavez used to be the wife of, I think, Kulangko. Isa si... Yung ang dami may listahan siya pero Michael Yang, wala. Peter Lim. Hindi, may nandun pala yung Peter Lim, late na. Michael Yang. Ang daming wala, bidigong. Mga Chinese friends mo, impacto. Mayor Reynaldo Parohinog sa mga pangalan ng diretsahang iniuugnay sa ilegal na droga. Ngunit hindi siya nanahimik. Mariin niyang itinanggi ang mga paratang, idiniing wala siyang kinalaman sa operasyon ng droga. Ang pamilya Parohinog ay matagal nang kilala sa kanilang impluwensya sa Ozamis. Totoo ba ang mga paratang o sila ba'y biktima ng isang mas malawak na laban para sa kapangyarihan? Ika-30 ng Hulyo 2017, alas 2:30 ng madaling araw, isang serya ng mga engkwentro ang naganap sa iba't ibang ari-arian ng pamilya Parohinog sa Barangay Baybay, San Roque at Barangay Baybay, Santa Cruz. Sa likod ng kadiliman, nagsimula ang isang operasyon na ikinasa ng Ozami City Police at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Region 10. 6 na search warrant ang inilabas laban kay Mayor Reynaldo Aldong Parohinog Sr., Vice Mayor Nova Princess Parohinog et Chavez, Konsehal Ricardo Ardot Parohinog at iba pang miyembro ng pamilya. Ayon kay Senior Superintendent Jason De Guzman, hepe ng Misamis Occidental Police, nauwi sa barilan ang paghahatid ng mga search warrant ng di umano'y pagpaputok ang mga tauhan ng mga Parohinog sa mga otoridad. Sa gitna ng tensyon, gumanti ang mga pulis at umabot sa 2 oras ang sagupaan bago tuluyang ma-access ang bahay ng alkalde. Sa tahanan ni Mayor Parohinog, natagpuan ang mga armas tulad ng M79 rifle, granada, 45 caliber pistols, M16 rifle at 500 gramo ng hinihinalang shabu. Bukod pa rito, nadiskubre ang humigit kumulang 1.4 million cash. Samantala, sa ari-arian ni Konsehal Ricardo Parohinog, nasamsam ang shotgun, rocket-propelled grenade launchers at iba pang bala ng M79 rifle. Sa bahay naman ni Vice Mayor Nova Princess Parohinog et Chavez, naitala ang isang cellphone video kung saan makikitang may kinuha siya mula sa kanyang bag habang nagsasagawa ng inspeksyon ang mga pulis. Matapos ang komprontasyon, natuklasan sa kanyang kamay ang isang pakete na may puting laman. Bukod pa rito, nasamsam sa kanyang tahanan ang 10 sachet ng shabu, 50 piraso ng aluminum foil, M16 rifle at libo-libong piso na cash. Sa resulta ng operasyon, 15 katao ang nasawi kabilang si Mayor Reynaldo Parohinog Sr., ang kanyang asawang si Susan at ang kanyang mga kapatid na sina Octavio Jr. at Mona. Inaresto naman sina Nova Princess at ang kanyang kapatid na si Reynaldo Jr. at dinala sa Camp Crame sa Maynila. Ngunit sa likod ng raid na ito, maraming katanungan ang bumalot sa insidente. Isang lehitimong operasyon ba ito o bahagi ng mas malalim na laro ng kapangyarihan sa gitna ng giyera kontra droga?
Matapos ang madugong raid sa Ozamis, inamin ni Ozamis City Police Chief Jovi Espinido na sinira nila ang mga CCTV camera sa bahay ng mga parohinog upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga impormanteng tumulong sa operasyon. Gayunpaman, sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na mali ang hakbang na ito. Ayon kay Espinido, sinadyang idaos ang operasyon bago magbukang liwayway upang maiwasan ang mas maraming biktima. Nanawagan si Vice Mayor Nova Princess Parohinog E. Chavez kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa Senado na imbestigahan ang pagkamatay ng 15 katao kabilang ang 4 na miyembro ng kanyang pamilya. Noong ika-31 ng Hulyo, sinimulan ng Commission on Human Rights ang kanilang investigasyon sa pagkamatay ng mga parohinog. Ayon kay De La Rosa, ang insidente ay isang babala sa mga mayor na may koneksyon sa droga. Huwag na huwag daw lalaban sa mga otoridad. Naghain ng kaso ang kampo ng mga parohinog laban sa CIDG dahil lumampas umano ang 36 na oras na bisa ng kanilang pagkakadetain. Inamin ng CIDG na nagkaroon sila ng problema sa transportasyon kaya naantala ang pagpapalaya. Sa isang panayam ng ABS-CBN News, isiniwalat ng dating hitman at courier na kilala bilang alias Noel ang umano'y pagkawala ng maraming kasamahan niya sa sindikato ni Parohinog. Isiniwalat din niya na ipinapadala siya sa Bilibid upang kumuha ng 1 kilo ng shabu na dinadala sa Ozamis para ipamahagi ni na Mayor Reynaldo Parohinog Sr. at Vice Mayor Nova Princess. Noong ika-2 ng Agosto, naghain si Senador Laila de Lima ng resolusyon upang imbestigahan ang kahina-hinalang pangyayari sa Ozamis Raid. Sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na sisimulan lamang ang investigasyon kung may mga testigong magpapakita. Sumuporta rin si Pangalawang Pangulo Leni Robredo sa panawagan para sa investigasyon. Dahil sa ultimatum na ibinigay ni Espinido sa mga barangay official na tumanggap umano ng ilegal na armas mula sa mga parohinog, mahigit 300 armas ang isinuko sa mga pulis. Isinagawa rin ang paraffin test sa 15 napatay at 10 sa kanila, kabilang si Mayor Parohinog Sr. at ang kapatid niyang si Octavio Jr. ang nagpositibo sa gunpowder burns, patunay na lumaban sila sa mga otoridad. Noong ika-4 ng Agosto, naghain ng mga kasong kriminal ang Department of Justice laban kina Nova Princess at Reynaldo Jr. Kasama sa mga kaso ang illegal possession of firearms, explosives at droga. Gayunpaman, sa isinagawang drug test noong ika-15 ng Agosto, lumabas na negatibo ang dalawa sa paggamit ng illegal na droga. Samantala, ang kapatid ni Reynaldo na si Ricardo Parohinog ay naaresto sa Taiwan noong ika-24 ng Mayo 2018 matapos ang halos 10 buwang pagtatago. Ngunit noong ika-4 ng Setyembre 2020, natagpuan siyang patay sa kanyang selda. Ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng mas malalaking tanong. Kita mo lagi pong ganyan. Kahit nakakulong ka na, wala pa rin, papatayin ka pa rin. Ganun po ka walang niya. Kita nyo? Diba? Imbis na, talagang papatayin ka pa rin. Wala talagang due process. Kaysa sagot. Ano ang tunay na kwento sa likod ng madugong insidente sa Ozamis? Nagpahayag ng pangamba si Senate Minority Leader Franklin Drilon kaugnay sa pagkamatay ni Mayor Reynaldo Parohinog. Aniya, kapansin-pansin ang pagkakatulad ng insidenteng ito sa sinapit ni Mayor Rolando Espinosa ng Albuera, Leyte na napatay noong Nobyembre 2016. Sa kanyang pahayag, bagamat malinaw na maaaring ipatupad ang search warrant anumang oras, hindi maiwasang magtanong ng ilan tungkol sa tila isang pattern ng mga operasyon. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, at least hindi napatay ang mga parohinog habang nasa loob ng detention facility. Binanggit din niya na si Octavio Ongkoy Parohinog Sr., ama ni Mayor Reynaldo Parohinog, ay kilalang tagapagtatag ng Kuratong Baleling, isang organized crime syndicate sa Mindanao. Samantala, sa isang pahayag na isinulat ni Senadora Laila de Lima noong ika-1 ng Agosto, tinawag niyang isang massacre at plain and simple extermination ang raid na aniyay bahagi ng plano laban sa mga dating kasamahan ni Pangulong Duterte sa vigilantism. Tinawag naman ni Senador Antonio Trillanes, isang kilalang kritiko ni Duterte, na isang rub-out ang insidente. Aniya, ito ay isa na namang patunay ng kawalang galang ng administrasyon sa karapatang pantao, due process at rule of law na nagpalakas pa sa mga kasong isinampa laban kay Duterte. Dagdag pa rito, tinawag ni Magdalo Party
Party List Representative Gary Alejano, isa pang kritiko ni Duterte na highly suspicious ang naturang raid. Ang mga pahayag na ito ay muling nagbigay liwanag sa mga katanungang bumabalot sa madugong kampanya laban sa droga. Ang kampanya laban sa droga na ipinangako ng pamahalaan bilang solusyon sa salot ng kriminalidad ay nag-iwan ng landas ng takot at pagkakabahabahagi. Marami ang pumuri sa lakas ng kamay ng Estado, ngunit marami rin ang bumatiko sa mga tanong ng due process, pananagutan at karapatang pantao. Ano ang halaga ng kapayapaan kung ito ay binabayaran ng buhay at katarungan? Ang kwento ng Paro Hinog ay hindi lamang kwento ng isang raid. Ito ay kwento ng isang bansa na patuloy na nakikibaka sa pagitan ng batas at lakas. Para sa inyong suggestions, ilagay lamang sa Yan po Ayan po totoo yun diba kung yung kalayaan natin nandito nga pero yung karapatan mo ay inaabuso at binabaliwala. Iba yun Ganun po ang ginawa ng Presidente Digongyo na sobrang demonyo. Ayan na lang po ang ating reaksyon. Maraming salamat po. Pa-like na lang po ang video at pa-finger po. Bayo. Maraming salamat mga libag at mahal kong karayuma, abangeros, at mga dabarkas. Ako naman po to, Signolo the Third. I love you all. Bye-bye. Handa na ba kayo mga dabarkads? Eto na sila, The Abangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli, si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Abangers. Kabahan na kayo.